tayo ng manood, makinig at matuto sa mga gintong aral na dala ng mga kwentong pambata na inyong matutunghayan sa araw na ito. Ako si Teacher Jonah, ang inyong taga-kwento. Teka, may nakikita ba kayong patalon-talon sa aking hardin? Tama! Isang kuneho. Marami akong kuneho sa aking hardin. Paborito ko ang mga ito. Alam niyo ba ang kwento tungkol sa kuneho? Pakinggan ang aking maikling kwento na may pamagat na Ang Komunidad ni Kuneho. Isinulat ito ni Leia C. Villarmia, iginuhit ni Kent I. Peromingan, inilapat ni Neil Edward D. Diaz. Si Puting Kuneho ay nakatira sa maliit at kayumangging kulungan. Hindi pa siya nakakalabas kahit minsan. Kaya kinagat niya ng kinagat ang isang bahagi ng kanyang kulungan upang makalabas at mamasyal. Ayos! Makakalabas na ako! Ang masiglang sabi ni Kuneho. Umalis ka agad si Kuneho. Nakita niya si Pulang Manok. Hoy manok, mamamasyal ako. Gusto mo bang sumama? Ang tanong ni Kuneho. Oo naman. Ang masayang sagot ni Manok. Saan? Tanong nito. Mamaya ka na magtanong. Halika na! Ang anyaya ni Kuneho. Habang sila ay naglalakad, nadaanan nila ang isang parke na kulay dilaw. Tignan mo manok, ang saya-saya ng mga bata na naglalaro. Tara, laro tayo! Ang sabi ni Puting Kuneho. Uy, Kuneho, wag. Baka huhulihin nila tayo. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nakita nila ang kulay dalandan na pusa sa tapat ng asul na tindahan sa palengke. Bukod sa maraming tao, may mga isda, gulay, karne at prutas pa na itinitinda. Niyaya nila itong mamasyal at sumama naman ito sa kanila. Nang madaanan nila si Asong Itim, niyaya nila itong pumunta sa kanilang bahay upang mamasyal. Pumayag naman si Aso, kahit ngayon pa lamang niya nakilala ang mga ito. Wow! Wow! Yay! May bago na akong mga kaibigan! Ang sigaw ni Aso. Nakarating na sila sa lugar kung saan nakatira si Asong Itim. Ito ay isang istasyon ng pulis. Inanyayahan ni Asong Itim ang mga kasama niya na samahan siya sa kanyang kulungan. Ngunit ayaw nila dahil gusto nilang sulitin ang araw ng pamamasyal. Nakaramdam na sila ng gutom dahil tanghali na. Nagkasundo sila na lumapit sa isang puting bahay upang makakain. Pagdating nila doon, isa pala itong simbahan dahil may paring nagmimisa. Malungkot silang umalis papalayo at paghanap ng pagkain. Nakita nila sina baboy at kalapating kumakain ng carrots, isda at mais. Kaya lumapit sila kaagad at nagpaalam na makikain. Kaibigang baboy, kalapati, pwede ba kaming makikain? Gutom na kasi kami eh. Tanong ni Kuneho. Oo naman. Sige, pagsaluhan natin ito. Ang sagot ni Baboy. Nabusog na silang lahat, kaya nagpasya silang dumaan muna sa isang mall bago sila umuwi sa kani-kanilang tahanan.
Sumama sina Kalapati at Baboy sa kanila upang makakita ng iba pang mga lugar. Tignan nyo, kulay dilaw ang mall na iyon. Ang sabi ni Baboy. Huminto sila sa gilid ng mall. Gusto ko sanang pumasok doon, kaya lang baka magkagulo. Ang nag-aalinlangan na sabi ni Kuneho. Wag na, Kuneho, kasi kapag ginawa natin yun, pwede tayong mapahamak. Ang paalala ni Kalapati. May itim na van ang huminto sa tapat nila, kaya mabilis silang umalis. Ngunit naiwan si Baboy dahil mabagal itong maglakad. Dinampot siya ng dalawang lalaki. Napalingon sila nang marinig nila ang ingay ni Baboy. Binubuhat na pala si Baboy at akmang isasakay sa van. Lumipad kaagad sina Manok at Kalapati para saklolohan si Baboy. Aray! Aray! Ang sigaw ng dalawa. Nang siya ay makawala, kumaripas na sila ng takbo. Nang makalayo, nagpahinga muna sila sa isang malaking puno. Sinabi ni Pusa na kung hindi nila napansin ang ingay ni Baboy, malamang isa na siyang lechon kinabukasan. Nagpasalamat naman si Baboy na hindi sila nag-atubiling tumulong sa kanya. Alam mo, Baboy, hindi naman sukatan kung gaano katagal ang pagkakaibigan ng mga tao o hayop. Tandaan mo na lahat tayo dapat pahalagahan ang isa't isa, kaya hindi ka namin papabayaan sa abot ng aming makakaya. Ang pagmamalaking sabi ni Kuneho. Habang abala sa pagkukwentuhan, natanaw ni Kuneho ang papalubog na araw. Namangha siya sa ganda nito habang pinagmamasdan na papalubog sa gitna ng dalawang magagandang bahay. Naku, gusto ko ba sanang mamasyal? Kaya lang hapon na. Ang malungkot na sabi ni Kuneho. Napagkasunduan nilang pabalik na sa kani-kanilang bahay maliban kay Pusa. Gusto niyang magpaiwan upang maghanap ng bagong mag-aalaga sa kanya. Sina Manok at Kuneho naman ay dumaan sa ibang kalye upang mas madaling makauwi. Habang papauwi ang dalawa, nagkwentuhan sila na hindi raw nila makakalimutan ang mga lugar na napuntahan nila. Maganda pala ang ating komunidad at malinis pa. Hindi lang ang mga tao ang makikinabang kung malinis ito. Pati na rin tayo, di ba? Ang tanong ni Manok kay Kuneho. Napadaan sila sa isang berdeng paaralan. Oy, Kuneho, tamang-tama, papasok tayo dahil mayroon na tayong natutunan. Ang pagmamalaki ni Manok. Tama ka, Manok. Ngunit, hindi tayo nababagay dyan. Kaya umuwi na lang tayo. Ang mahinang tugon ni Kuneho. Hinamon ni Kuneho si Manok na banggitin ang lahat ng lugar na kanilang napasyalan. Kung totoo bang hindi niya ito nakakalimutan. Ngunit, dalawa lamang ang kanyang naalala. Napayuko na lamang si Manok dahil nahihiya siya kay Kuneho. Gusto ring malaman ni Manok kung may natatandaan si Kuneho sa mga lugar na kanilang pinuntahan. Kaya sinabihan niya si Kuneho na isa-isahin ang mga iyon. Sinimula namang banggitin ni Kuneho ang mga nasabing lugar. Napahanga si Manok sa galing ni Kuneho. Natatanaw na nila ang bahay ng kanilang mga amo.
nakikita rin nila ang mga babae at lalaki na nagwawalis at naglilinis sa health center malapit sa kanila. Dumaan sila roon na hindi namamalayan ng mga taong nagtatrabaho. Kararating lamang ni Kuneho nang dumating din ang kanyang tagapag-alaga. Pagbaba nila mula sa sasakyan, kaagad nila itong nilapitan dahil nakita nilang nasa labas ito. Tinampot at niyakap siya ng kanyang amo. Binilhan pala siya ng kanyang amo ng bagong bahay. Dito na niya inilagay si Kuneho. Tuwang-tuwa si Kuneho dahil wala na itong rehas tulad ng luma niyang kulungan. Malaya na siyang makagala. Nang wala na ang mga amo, patalon-talon siya sa labas ng kulungan. Masaya siya dahil natupad ang gusto niyang makapagpamasyal sa lugar nila. At may bago pa siyang bahay. Nagpasalamat din siya sa Diyos dahil mababait ang mga nag-aalaga sa kanya. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Hanggang sa muli! Paalam!